At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagimbal na pangyayari ang lumanig sa Malacanang ngayong araw kung saan isang grupo ng mga sundalo sa pamumuno ng isang general ang sumugod sa opisyal na tahanan ng Pangulo upang arestuhin ang ilan sa pinakamatataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, ang target ng operasyon ay si President Kuting ng Norte Jr., ang kanyang asawa na si First Lady Lizata Nasmags at ang kasalukuyang Speaker of the House na si Martin Tambalos-Los Romualdez. Ayon sa mga testigo, bandang alas 2 ng hapon nang dumating ang grupo ng mga sundalo sa harap ng Malacanang. Kasama ng mga ito ang ilang mga tauhan mula sa Philippine National Police at mga miyembro ng Intelligence Unit ng Armed Forces of the Philippines. Sa kabila ng mahigpit na seguridad sa loob ng palasyo, hindi nila iniiwasan ng paglusob at agad na tinangka nilang makapasok sa loob ng compound. Ayon sa isang source, sa mga unang minuto akala ko po'y drill lang. Pero nang makita ko ang mga sundalo at mga sasakyan nilang may sirena, hindi ko po akalain na magaganap ang ganito. Talaga pong nakakabigla. Ngunit ayon sa ilang miyembro ng Malacanang staff, ang operasyon ay mabilis ding napigilan ng mga tauhan ng Presidential Security Group at ilang mga kasundaluhan na tapat sa administrasyon. Kasunod nito, agad na nagsagawa ng mga negosasyon at tila nakatakdang magkakaroon ng isang formal na pagdinig hingil sa umano'y legal na dahilan ng mga pagtakip na nais gawin ng grupo ng sundalo. Sa kasalukuyan, patuloy ang mga usapan sa pagitan ng mga opisyalis ng gobyerno at mga leader ng militar. Pinagmumula ng espekulasyon ng dahilan ng insidenteng ito at ilang mga eksperto ang nag-iisip na may kinalaman nito sa mga isyong pampolitika at ang patuloy na tensyon sa mga nangyayaring protesta ang laban sa administrasyong Marcos. Patuloy nating susubaybayan ang pangyayaring ito at magbibigay ng mga karagdagang detalye kapag kompleto ng mga ulat. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Tapos na yung storya nyo na doon lang kami sa chain of command. Meron pa nga pronouncement si General Browner na hindi sila sa tao susunod doon sa posisyon. Yung iba galit na galit kay General Browner. Huwag kayong magagalit doon sa tao. Yung tao, ang nagsasalita na sinasabi, play safe yung sinasabi niya. Hindi sa tao. Kasi parang sinabi niya, hindi kami loyal kay BBM. You read between the lines doon sa ibig sabihin sa statement. Hindi kami loyal kay BBM. Loyal kami sa presidente. E paano kung napalitan yung presidente? Paano kung biglang presidente na si Inday Sara? Loyal sila doon sa posisyon. Diba? Hindi sila loyal doon sa tao. Doon sa posisyon sila loyal. Yung iba na misinterpret yung ibig sabihin. Hindi sila loyal sa taong bayan. Hindi sila loyal sa taong bayan. Yun yung akala na interpretation. But you do not get the point of Browner. I hope I'm getting his point right. Hindi sila loyal dun sa tao, kay Bongbong Marcos, dun sa position, president. So, isipin nyo, paano kung kunyari pinroclaim ng tao bigla si Inday Sara maging presidente? And she gets sworn in. Anong gagawin nila? Loyal sila sa presidente, hindi kay Inday Sara dun sa position. Pero, mas maganda, AFP, sa nakikinig, ang loyalty ninyo dapat nasa taong bayan. We the sovereign Filipino people. Wala kasi lahat yan. Gobyerno, Constitution, sovereign Filipino people, Constitution, ilang beses ko na pinapaliwanag. Sovereign Filipino people, Constitution. Wala ito kung wala nito. Hindi ito man mararatify, it's just a piece of paper. Kayong mga galing na nag-lawyer, kayong mga judge, kayong lahat magagaling, mga legal luminaries, hindi ako lawyer. Taong bayan ako. Naintindihan namin yung karapatan namin. Kaming mga tao. Huwag nyo kaming bibigyan ng baloni na kung ano-anong mga salita-salita at ibabato nyo sa amin yung konstitusyon. Mali kayo. Sa amin, etong taong bayan, sumulat kami ng konstitusyon. Meron kami in-appoint na susulat. Magagaling ba? Mali ko ba dyan? Di ba? Kung ako nagdadrive lang ako ng taxi, kung ako nagpa-partner lang ako, nagtitinda lang ako, nagko-call center lang ako,
Merong ibang tao na pinag-aralan talaga ang batas. Alam nila, kabisado nila. Nagbar pa nga, iba. 3 beses bago makapase. So, sila yung na-appoint para gawin yung constitution. Pagka sinabing Constituent Assembly, hindi Constitutional Commission na ina-appoint kung sino man, minsan binoboto kung sino yon. Constituent Assembly, yung mismong congressman natin. Can you just imagine kung ng Constituent Assembly? Putang inang yan. Walang alam sa batas yung mga congressman natin. Napakadelikado kung magkaroon tayo ng amendment sa Constitution, tapos yung Congress natin, ganyan na asal. Kutip! Oh, yes or no? Putang inang yan. 125 million, dapat malaman ng taong bayan. Putang na, impeach. Gago pala kayo kayo magnanakaw Congress, kayo magnanakaw. Wala kayong karapatan tumagal dyan sa posisyon ninyo. Mga animal kayo. Wala kayong karapatan. Kasi yung Resolution 10, hindi nyo ma-explica Yung mga ginastos na pera, hindi nyo ma-explica. Ikaw rin, BBM, wala kang karapatan tumagal dyan. Magpapasko lang kami. Magpapasko lang kami. Tapos babanatan nyo ako. Ay naku, maling-mali. Dapat tumahimik na lang kayo. Habang ako, nag-iisip lang ako, tahimik lang ako, na yung pinatibay na okay lang sa akin mamatay. Kung ganyang kasama, ganyang kadilim ang gobyerno, okay lang sa akin mamatay. At yung mga sasama sa akin, bakit? Kinakailangan pigilin yan. Demonyo Kung yang isasagot sa iyo, magbabayad pa sila na ninakaw nila yung pera na imbis na explica nila, yun lang hinihingi ng tao Explica kung saan napunta yung pera. Ginto, PhilHealth, PDIC, yung GSIS, SSS, yung ano tawag doon? Maharlika Fund, di ba? Yung unang-unang tanong ni Lorraine, love you, Doc Lorraine at saka ni Ka Eric, pare. Di ba? Nahimas ko yung ulo. Swerte yung ulo, no? Yung unang-unang tanong, ano ba yan? December pa yata yun, October. Na yung kinontempt sila, nagkaroon pa ng manifesto. Mga PMA graduate, etc. At mga iba, na natakot sila. You see, kita nyo, pagka may konting pumipitik, natatakot sila. Antras, release. Release si Lorraine at saka si Ka Eric. Excuse me. Nare-release. So natakot sila. Pero dun sa manifesto na yun, sinasabi pa dun, ayaw namin sa corruption. Pero nag 1 step backward sila, pero 2 steps forward. Ganon yung style ng utak ng mga yan. Now, kaya hindi pwede mga kababayan na punch-punch ka lang na ganon, jab-jab ka lang ganon, rally-rally. Hindi pwede. Kasi maubusan kayo ng oras. Maubusan ng pera ang bayan natin. Lalakas lang sila. Bibili nila lahat. Lord of the Rings. Once the ring is completed, delikado kasi armed forces parang ano yung picture-picture taking na yon, ano yung pinupunta-punta yung mga kampo, ano yung kinakausap-kausap yung mga general. There's danger. At yung nakita nyo sa KOJC, there's danger. Kaya, ako, mga ka-FGF, mga commander, whether we like it or not, you like it or not, whether you like it or not, ang sa akin, ang pananaw ko, tinawag tayo ng panahon na malagay tayo sa isang lugar na putang ina, ano ba to? Ano itong kinalalagyan kong palanggana na ang burak-burak ng baho-baho? Sipin nyo yung nilaban ninyo na nakababad, na hindi nyo na nasikaso, naging patubig kanal na yung, umitim na yung downy na tubig.
Tapos ang baho-baho na nilaban mo. Yun yung kinalalagyan natin yan. And kahit anong iwas ang gawin natin, kung hindi tayo, sino? Mga ka-FGF, kung hindi tayo, sino? Wala eh. Hindi tayo pwedeng hayaan na lang natin yung mga yan eh. Hindi pwede. Kasi nandun yung droga eh. O, doon tayo sa issues. Ano ba pinaglalaban ninyo? Ano ba pinaglalaban ninyo? Marcos resign. Duterte forever. Hindi yun. Kung kayo, sisigaw lang kayo ng Duterte forever. Sa iba kayo mag-rally. Mag-rally kayo na mag-rally. Ang pinaglalaban ninyo, not even Marcos resign eh, sa totoo lang. Sa akin eh, sa akin kasi, inalakihan ko eh, there's always a second chance. There's always, kumbaga sa ewan ko kasi karakter ko ganun eh. Bago ko patayin, ko muna, bigyan ng pagkakataon na, bago ko kalabanin, sobra namang yung patayin eh. Bago ko kalabanin, bago ko inkwentuhin, bigyan ko ng pagkakataon na sumurrender. Bigyan ko ng pagkakataon na pag-isipan niya. Pero, may pero yun kung mapapasama ang posisyon ko, mapapasama yung mga tauhan ko, may hangganan ka. Okay? So ngayon, ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, mga ka-FGF, magpasko lang kayo. Magpasko kayo. Enjoyin ninyo. Enjoyin ninyo. Pero, sa January, tapusin natin to. Ngayon, kung kikilos itong mga tarantadon to, kung kikilos, at sige-sige kayo, pikunin niyo ako, tangina ninyo, hindi kayo abot ng Pasko. Kasi sa akin, kung sinabi ko, putang ina nyo, sige, pare-pares tayo walang Pasko. Magpatayan tayo kung gusto nyo, putang ina ninyo. Pilipino ko eh. Pilipino rin kayo. Sana naintindihan nyo. Ano sinasabi ko? Respect the enemy. BBM! Tamba! Putang ina nyo Isipin nyo. Nagtatapang-tapangan kayo, magpapadala kayo ng mga troll, maninirang puri at saka mga kung ano-ano. Ano nagawa ko sa bansa? Tangina ninyo lahat. Wala. Ako, 6 lang kami. Iniwasan namin si Bilwar. Hanggang ngayon, iniiwasan ko si Bilwar. Meron kaming FGF na tinayo. Kaya, gusto nyong malaman kung, sige, tanggapin ko na yan. Wala akong nagawa sa bansa. Kaya, siguro ngayon, tatayuan ko para may magawa ko sa bansa. I will lead the people. Putang ina nyo. Kasalanan nyo. Kayong gumawa ng kalukuhan nyo eh. Kung hindi kayo nagpadala ng mga troll at ng mga putang inahinayupak na mga halang nabitukang mga vlogger, hindi ako mag-iisip nga eh. Wala akong pakialam, bahala kayo sa buhay nyo. Pinepersonal nyo ako. Pepersonalin ko kayo. Gusto nyo? Mas tarantado ako sa inyo. I have the capacity. I have the trait, the character trait. I can be as ruthless as I can para sa inyo. Gusto nyo mangyari yan? Ang gagaling ninyo. Ang tatapang-tapangan kayo. Kaya, sige pa. Sobra nyo pa. Tatapusin ko ito bago sa Christmas. Gusto nyo? Mas gusto ko pa nga magpasko muna tayo. Tama yung sinasabi ni Lacson na ceasefire. Pasko muna. Respeto sa langit. Tangina nyo. Gusto nyo? Tapusin na natin to. Malaman natin. Kasi isa-isang natatapos yun. Ukraine tapos na. Tanggal si si Zelensky.
naghahanap ng asylum sa Great Britain. Oh, panalo si Putin. Yung France, tagilid siya, tapos din siya. Germany susunod. Oh, gusto mo sumunod ka? Before 25? Gusto nyo? Nahamon nyo kami. Magpapasko kami. Ngayon, kung kayo, kumilos kayo, pinapakita nyo you do not respect the people. Sige-sige kayo. Babanatan nyo pa kami ng, sedition? Tarantado kayo? Kayo, babanatan namin ng plunder. Ha? Kami, maggagawa kami ng death penalty. Instant. People's Congress. We will abolish Congress. Gusto nyo malaman, kaya namin? We will abolish Congress. Gusto nyo, we will burn it down. Gusto nyo, makita? Yun ang gusto ng mga tao, pinipigil ko yung mga tao. Wag naman, gawin na lang natin hospital. Gawin na lang natin FF. Pero may mga nagsasabi, so that it will be written in history that the Filipino people rose up to the challenge. And they burned down Congress. Sa galit nila. Gusto nyo kung mangyari yun? Before 25? Sige pa. Putang ina nyo, padala nyo pa yung mga vlogger ninyo. Pag ganyan-ganyan nyo pa. At kayo mga vlogger at mga troll. Sige pa. Mag-comment pa kayo ng negative. Binubura ko naman kayo eh. Pero, pagdasal ninyo na hindi kayo ma-screenshot ng mga tao ko. You see? Ganun pa ako, bet. Kung ano yung labas ninyo ng comment na negative, binubura ko na. Bakit? May instructions ako screenshot eh. You see the opposing person that I am, one magnanimous, one ruthless. Kita nyo? How dangerous I am? Akala ninyo, sisiw ako? Hindi nyo ako mapatay ngayon. Kasi, nag-iisip kayo, puta, napatayin natin, baka magrevolusyon yung gago ha. Oh, totoo. Magre-revolusyon ng... Magagalit ang FGF, puta. Maraming magagalit, magre-revolusyon yung mga tao. And I will be written down in history. Kayo, matatapos kayo. Hero pa nga ako yun eh. I'll be written down in history as the person who inspired the people. Yung pangalan ko magiging battle cry. Sige, patayin nyo ako, subukan nyo. Kasuhan nyo ako. Again. Gagamitin yung constitution, yung mga batas. Gusto nyo, i-repeal namin lahat yan. Namin yan. Rescind namin yung mga batas. Ha? I-abolish na. Kaya namin i-abolish sa Congress. Kala nyo, nagbibiro kami? Because the power, raw power, comes from the people, mga gago. Raw power. Yun yung power ng taong bayan at nagigising na yung taong bayan. Kung ano, wala tayo. Putang inang yan. Ito yung Constitution, pinaratify sa taong bayan. Binigyan namin na hininga yan. Lahat ng batas na ginawa, sumusunod sa Constitution. Putragis, ano? Tapos nun, nagkaroon ng presidente down the line, binoto. Inapruba ng taong bayan. Sa dami ng kumakandidato, sa huling eleksyon, 10. Binoto natin si BBM. Yung mga bumoto kay BBM, yung mga nabudol. Binoto si Inday Sara. Binoto itong mga congressmen. And umasa ang taong bayan sa mga di nakakaintindi. AFP, PNP. Pwede ba intindihin ninyo? Power emanates from the people. The command ends or start people. So, ang tagilid ngayon, itong Malacanang, when the people takes command of the armed forces, and we are capable of doing that. When we take command of the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, the first order is, you take a side. Doon kayo sa side ng taong bayan o doon kayo sa side ng presidente ninyo. Side na may question sa pagiging drug addict, drug user, bangag. Side ng mga nagnanakaw sa gobyerno, doon kayo. And if you feel
that defending this government is the right thing to do, go ahead. Because kami, ang taong bayan, we are confident, mahati ang armed forces. If not, buo yan susuporta sa taong bayan. That's how confident we are. You see how dangerous we are, the Filipino people? We are that dangerous. Gusto nyo tapusin natin to? Tanginan nyo? Ha? Kongreso? Presidente? Ang hinihingi lang namin, before Christmas, iregalo nyo sa amin. Kasi magre-recess ang Congress eh. Tanginan ninyo. Wag na kayong mag-Christmas gift, hayop kayo. Hihimay-himayin namin, tatalupan namin kayo. I-Christmas gift kayo, ang daming Pilipinong naghihirap, walang handa. Tapos mag-Christmas gift kayo. Ako, galit na galit ako sa mga troll na yan eh. Dedemanda? Bakit ko dedemanda? Hindi, bahala ng langit. Angel of death will come for you. The angel of death. Ay, hindi ko kilala yun. Ako, angel of inspiration eh. I am inspiring the Filipino people to stand up. Sorry, may tumatawag. I am inspiring the Filipino people to stand up and correct this country. Nawala. So, nasan tayo? Anong gusto namin mangyari? Anong gusto kong mangyari? Mga kababayan, kayo, huwag kayong berihat. Magpasko kayo. Enjoyin niyo yung Pasko. Try to celebrate Christmas this year as if it was your last Christmas. Try to make amends with your families, your loved ones, kung meron kayong kaaway, friends na kayo. As if it was your last Christmas, because come January 2025, bagong taon, we claim back, ano yun? Sandali lang, we claim back our democracy. We claim our history. So, yun yung akin. Bakit? Yan, okay. So, ano ang natin kay BBM, kay Tamba, kay Lisa? Simple lang eh. Lisa, huwag ka na makialam. BBM, harapin mo yung taong bayan. Hanggang 25. Ultimatum to ha, kayo. Hindi na sana ako mag-ultimatum sa inyo eh. Pero, pinuwersa niyo ako. Lalo ako naniniwala na mga walang ya kayo eh. Mga maitim ang budi nyo. Beyond recovery na kayo eh. No. BBM, harapin mo yung taong bayan. Magpa-hair follicle drug test ka. Hanggang 25. Hanggang doon na lang. Kasi after that, wala na. After that, wala na. Ang delivery Ano kaya ito? So, yun yung hinihiling namin sa iyo. Hindi kami violente. We are rational, logical Filipino people who know our rights. Alam namin yung karapatan namin. Alam namin yung katuwiran. Alam namin yung hustisya, no? Na dapat gusto namin ituwid. Hindi pwede yung asal ninyo eh. Harapin mo ang taong bayan not later than 25 December. Magbibigay ka rin naman ng Christmas message, di ba? Harapin mo ang taong bayan. And from now hanggang 25, you subject yourself publicly to a hair follicle drug test. AFP, PNP, ewan ko kung bakit hindi importante sa inyo yan. No?
Meron akong message para sa inyo, mamaya. So, BBM, yun yung ano mo, hair follicle drug test. And then explain as the president, saan napunta yung pinagbenta ng ginto? Bakit mo pinayagan ibenta yung ginto? You report to the Filipino people what's happening. Ano nangyari sa confidential fund mo? Binibira ninyo yung pinapayagan mo yung Congress na mag-imbestiga. Puta na. Tapos nun ikaw, confidential fund mo, paano? Tapos itong Marlica Fund, ano nangyari? Itong PDIC, ano nangyari? Itong PhilHealth, ano nangyari? Explika mo sa taong bayan. Kung hindi mo kaya explika, you ask somebody. Somebody sa kabinete mo, o kaya from Congress or Senate, to explain to the Filipino people. Yan ang binibigay namin sa pagkakataon. Kasi pagka hindi nyo dininig ang taong bayan, we will come out and we will terminate you. Nadidinig nyo ako? Gago kayo eh. Simple yung hinihiling namin. Harapin nyo kami at explika kayo. Pagka hindi kayo nag-explika sa taong bayan, lalabas kami and we will terminate you, Presidente. Pasok namin si Inday spare tire. Intindihan niyo ako? Kung gagamitin ninyo ang Armed Forces at PNP, my message to the AFP at PNP, you make a choice. It better be right. AFP, PNP, kung meron pang natitirang matino dyan, you better shout out. Hindi kami susunod sa order ng taong yan. Kasi hindi kami lalaban ng patayan para lang sa mga magnanakaw, sa komunista at banga. Yun ang issue, AFP. Hoy, yun ang issue. Ha? Mga kababayan, hindi Marcos resign, Marcos pag re-resign ninyo, ayaw mag-resign eh. Terminate natin. Tanginang yan. Because we, the sovereign Filipino people, can terminate the president anytime if we want to. All we have to do is show our firm resolve that we're willing to fight kung yung mga gagong yan, hindi tayo harapin. Tanginan niyan, eleksyon, ang babait niyan, eleksyon, tapos ngayon, kung nagmamakaawa taong bayan, ini-snap tayo, tanginan nyo, terminate namin kayo, gago. Kahit saan kumpanya kayo pumunta, at yun ang advantage ko sa ibang nag-serve ng 30 plus years. Kasi alam nyo, yung armed forces, structured siya. Monolithic organization, structured siya. Ganyan, no? O, tiniente, first lieutenant, captain, major. Major, marami nang lumalabas. No? Captain, major, marami lumalabas. Air Force, may greener pasture eh. Punta ka airline, maraming papyrate eh. So, captain, major, lieutenant colonel, colonel, general. Mga colonel, punta niyan, UN, mga security, etc. etc. I-hire, director ng kumpanya. So, pagdating mo dito, yan na lang oh, yan na lang oh. Yan na lang natitira. Okay? Minsan, yung umaalis, magagaling. Yung natitira, sorry kumbaga sa scraping the barrel, no? Yung naiwan, wala ka na ipapopromote eh. Yun na lang eh. Alam ka naman kumuha ka ng kusino man, ipopromote. Yun ang natira. No? Kaya, hindi porke naiwan sa armed forces, magagaling. No, not really. Not